Eto na mga kabasketball, Kai Sotto at Yung Jung Lee pinagtatalunan bilang Best Asian Import sa history ng Japan B-League. At Coach Tim Cone kinumpirma na ang pagpasok ni Justin Arana at Mike Phillips sa ating Gilas Pilipinas, pero may nilinaw. Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta. Sa naging post ng pinaka-legit source natin sa Korean Basketball League o KBL, ay matapang niyang sinabi na kahit na posibleng hindi tanggapin ng mga makabayang Pinoy basketball fans yung kanyang naiisip or palagay na itong ang kanyang kababayan na si Yung Jung Lee ng Korea ang best Asian import sa history ng Japan B-League. Bilang katibayan mga kabasketball, ipinakita pa niya na pang-10 si Yung Jung Lee sa points per game ng Japan B-League at number 1 sa 3-point accuracy. Yun nga lang mga kabasketball, mariin naman itong tinutulan ng nitong si A, no, na nagpakilalang hindi taga-suporta ni Kai Sotto. Dahil kung pagbabasehan daw yung stats, dalawang sunod na season na halos naka-double-double itong ating pambatong si Kai Sotto, sa kabila po yan ng pinagdadaan ng injury. At pagdating naman daw sa mga match-up, yung mga nakakabanggaan or katapat, kabantayan, si Kai Sotto raw, mga former NBA player at mga international kumbaga mga national team player gaya nila Nick Kay. Si Nick Kay naglalaro po sa Australia doon sa Team A nila kung saan mga NBA player yung ka-teammate niya. So ano ibig sabihin, ganun katindi yung mga nakakalaban ni Kai, no? Tapos mga former NBA player pa yung iba. Tapos eto raw si Yung Jung Lee, ang mga nakakabantayan daw yung maliliit na Japanese players. Aray ko, bakit ang galing ni A? Legit yung sinasabi mga kabasketball eh. Di ba may pagkakataon din naman kasi na nagna-number 1 si Kai sa blocks, nagna-number 1 si Kai sa free throw accuracy. Pero paano nga ba natin sinusukat yung pagiging best Asian import? Ayon sa Korean mga kabasketball, mahalaga daw yung resulta o dito bumaling na siya sa iba, no? Hindi na sa stats. Mahalaga daw yung resulta sa lahat ng sports. Yung kupunan daw ni Yung Jung Lee at Dwight Ramos ay steady yung performance, pero yung sa ating pambatong si Kai Sotto, laglag sa 19th place. Laglag na nga sa playoffs no? Mahusay lang daw si Kai pagdating sa stats. At dito nga, tinapos na ni A ang laban mga kabasketball. Sabi, tama na daw yan. Kumbaga, nagpakita ka ng stats, yun ang ginawa mong basihan. Pero nung binigyan ka ng stats, binigyan ka ng comparison, narilto ka doon sa mga kabantayan, di ba? Pumunta ka sa resulta. Kasi kung resulta ang pag-uusapan mga kabasketball, si Kyle Tamayo mananalo dyan. Dahil si Kyle Tamayo yung unang Asian import na nag-champion. O, di ba? Kaya lang limited minutes siya, pati kasi nga limited yung playing time niya, mababa lang yung stats niya. So para sa akin mga kabasketball, maaaring hindi rin kayo agree, pero si Kai Sotto ang best Asian import sa history ng Japan B-League. Sa ibang balita mga kabasketball, sa pinakabagong update ni Coach Tim Cone patungkol nga sa balitang pagpasok sa lineup ng ating Gilas Pilipinas ng dalawang bagong big man na sina Mike Phillips at Justin Arana, ay ayon kay Coach Tim Cone sa report ng Spin.ph ay kailangan daw kasing magpasa ng Gilas Pilipinas ng long list ng mga players, 30 to be exact, no? Para just in case magka-problema pagdating sa eligibility gaya ng mga ginawa sa atin ng ibang bansa, no? Ay marami sila na pagpipilian. At kasama na nga dyan etong si Justin Arana at Mike Phillips, dalawang big man yan mga kabasketball. Pero nilinaw ni Coach Tim Cone na walang kinalaman itong lineup na to doon sa main team ng ating Gilas Pilipinas na ginagamit niya sa mga FIBA windows, gaya ng mga gagamitin niya para nga dito sa third window. Pero syempre, hindi natin maiaalis na may posibilidad na makasama din yung dalawa na yan sa Gilas Pilipinas Team A, especially kapag nangailangan ulit tayo ng big man. Lalo na kapag may na-injury halimbawa, wag naman sana, or nagka-problema sa availability ang ating mga players. Halimbawa si Kai, may invite dito nga sa NBA Summer League o na-opera ng 10-day exhibit, 'di ba? O nagkaroon ng two-way contract.
kakailanganin natin ng additional big man. Kaya mga kabasketball, ano masasabi nyo? Hanggang dyan, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.